Ang pagiging presidente, you have a lot of accountabilities. JCI is a training ground. Goal ni JCI is for your individual development, for you to become an entrepreneur, community action, yung tinatawag natin yung pagtulong natin sa community, and international networking. May naaalala kong project last December, no? Cancer patient na mga bata. Yan yung mga impact na Sorry Ito yung mga impact kasi na wala yung nilabas mong pera, wala yung 5,000, 10,000, 50,000. Sa pinagdadaanan ng bata, how can this child nagkaroon ng ganitong pinaglalaban at an early age? Ito yung kaya hindi natin siya mabitawan na project. Yung pinagdadaanan talaga nila. Mas mabigat pa sa pinagdadaanan natin. So yun yung nagpaano sa'yo nagda-drive for change sa'yo na ipagpatuloy yung ginagawa mo. Kasi ang tinuturo sa JCI, leadership is not about position. It's how you inspire other people. So what's up mga kasundot? Welcome nga pala sa another episode ng TWPS or Talk with Papa Sundot. At syempre, binabati natin lahat ng nanonood sa ating brand new episode na ito. It's another episode at syempre, bagong kwentuhan at bagong usapan na naman tayo dito sa TWPS. At alam nyo, excited tayo on every podcast or every kwentuhan na ginagawa natin dito dahil alam nyo yun, another learning, no? Another knowledge, no, from the new mga tao no, ating mga kasama dito, no. At for tonight, no, sa ating episode na to, kakaibang episode din ulit ito. Dahil madalas talaga, syempre mga nakakasama natin, pinag-uusapan dito negosyo at mga buhay-buhay, no. But this time, no, ang mga kasama natin ay napakalupit din ito at talagang aming hinahangaan. At isa ring pinuno namin dito sa JCI Makati. Napakatagal na panahon yun nang naririnig sa aming podcast ang JCI, naririnig yun. Ano nga ba yung JCI? Ano nga ba ito? No? Kumbaga, laging may mga nagtatanong sa amin kung ano ba yan. Ano ba JCI Makati or JCI, no? JCI Philippines. So, for tonight's guest, no, ang ating guest ngayong araw na ito, isa rin siyang risk management consultant, no, sa London Stock Exchange Group. Ayan. So talagang iba rin ang knowledge ng tao na to. At syempre, ang aming mahal na presidente, ayan, isang pinakamahal na yung presidente dito sa JCI Makati ngayon 2024 po. Ayan mga kasundot. So, let us all welcome, ayan, ang aming JCI Makati President 2024. Ladies and gentlemen, Press JM or Joey Muyain. Ayun. Alright, thank you very much, Papa Sundot. Welcome salamat dito sa aming pag-imbita dito sa studio mo at saka dito sa podcast mo. It's been a great time to be here and it's really an opportunity. It's a great honor to be part of your show. Yes, kami rin naman po talaga nagpapasalamat, no, sa dami syempre ng schedule. Alam na po natin yan, no, talaga sa JCI and sa mga dami ng ginagawa natin sa mga kanya-kanyang negosyo at kanya-kanyang ginagawa sa araw-araw na buhay. Napaunlakan niyo po kami this time to share, no, kung ano nga ba talaga syempre ang meron sa JCI. Sa dami na tatanong dito, no. Pero bago ang lahat, syempre, kamusta muna yan? Press JM, kamusta naman po? Alright, sa ngayon sobrang okay naman tayo. Marami lang tayong mga inaasikaso, JCI sa negosyo, and of course, lalong-lalo na ngayon, saktong-sakto itong podcast natin because the world president of Junior Chamber International is bibisita rin dito sa Pilipinas ngayong linggo. Totoo, oo. Actually. Kaya lahat ng mga local organization na tinatawag natin or chapters dito sa Metro Manila ay sobrang busy sa kanilang preparation. Kasi yung iba kala, syempre ang JCI parang dito lang sa Pilipinas, locally lang, no? Talagang international naman po ang JCI, no? JCI World, kung tawagin nga natin. Kumbaga, iba't ibang, kahit sa 10 ng bansa, I think, may JCI naman talaga. Karamihan ng mga bansa natin, meron tayong mga JCI. That's why it's called Junior Chamber International. Ayun, yun po ang meaning ng JCI. Yes, sa mga nagtatanong at mga hindi pa nakakaalam kung ano ba ibig sabihin ng JCI, that's Junior Chamber International. At kasi talagang, akala ko nung una, Jesus Christ. Jesus Christ International. ang dami ano ba yan, JCI? Jesus Christ International. Diba? Junior Chamber International. So, talagang yun nga, yung napag-usapan namin ni Adrian last time, no? Nasabi nga namin sa kanila, sa mga nanonood na it's around 18 to 40 years old yung mga members nito, no? Different individuals, no, from different industry din, especially on business side, no. At syempre yan sa mga buhay-buhay, iba-ibang
Iba, kasi hindi lang siya nasasakop parang sa business lang din naman talaga. Yeah. Baga, sa buhay din, yan. Iba-ibang industries and Correct. professions. Yan naman talaga, di ba? Yeah. So JCI, it's yung mga members ng JCI, it's from 18 to 40 years old. And tinatanong nila bakit merong siyang limit. Oo Bakit nga. hanggang 40 years old lang? Bakit hanggang doon lang umaabot ang Oo. mga Kasi members? kailangan natin i-define ang junior. So pag lumampas ka ng 40, Hindi na junior. hindi ka na junior. Oo. No? Kayo Diba na sabi po. nila life begins at 40. Ayun, totoo Ito yan. perspective ko lang to. Bakit din siguro hanggang 40 years old? I'm sure dumaan to ng maraming deliberation, maraming Pinag-usapan talaga. pagdidebate, pag-uusap. Anong edad ang dapat ba ang Junior Chamber International? May kasabihan tayo, life begins at 40. Ang Junior Chamber International, it prepares you to become a stable person at the age of 40. So, yung mga ginagawa kasi natin, pag-usapan natin mamaya. Yung mga ginagawa natin dito sa Junior Chamber International, dinedevelop niya yung pagkatao mo sa pamamagitan ng mga training, sa pamamagitan ng paggawa ng mga projects sa mga komunidad. And of course, hindi lang dito sa mga local communities natin, kasama na dyan ng networking. When we say networking is, you network with different people from different fields. Nabanggit mo kanina, papasundot yung mga pagnenegosyo, no? Kung sakali mang ako, wala ako sa negosyo, gusto ko matuto sa pagnenegosyo, JCI or JCI Makati is also a good opportunity na pwede ka pala matuto. And I'll give you example later on in my life. Kung paano mo na-apply nag-transition rin yan. din, paano ko na-apply. Napaka-exciting Yes. ng usapan na yan. And then, ang JCI ang Makati, or particularly JCI as a whole, no? Tinutulungan ka rin kasi niya na matuto ng mga ibang bagay. Tulad dati, wala akong alam sa Canva. Dahil sa JCI, natuto ako sa mag-Canva. Kasi may training ng na Canva. May training. So dati, napupwersa ako na gumawa ng mga PubMats. Yung una para sabi ko, pang grade 1 na Oo, level. kumbaga parang bumabalik ka sa paggawa ng mga Yes. projects, no? Ngayon, nagtuturo pa ako pati Canva na. Galing. So natuto ka doon. And nakakatuwa dito no, sa JCI talaga. A lot of pre-trainings yung pwede mong ma-encounter eh. Nasa iyo na lang kung paano mo i-maximize yun, di ba? Correct. Lalo yan sa Canva, katulad yan, di ba? Usually sa online, pag gusto mong matuto ng Canva, it's either you do YouTube University, Yes. no, or o kaya mag-enroll ka sa mga trainings Yeah. or courses na may bayad, Yeah. na may bayad. Correct. Ang maganda sa JCI, kunwari expertise mo, ito kasi parang kung may natutunan kang isang bagay, i-share mo. So, para yung pag-share mo kasi, that would give an opportunity for yourself to develop. Marunong din pala ako gumawa ng isang bagay. Pag nag-share ka ng isang bagay, natututo ka na maging isang magaling na communicator. Yung pagiging magaling mong communicator, maraming options yan eh. Either sa pagsusulat, pagsasalita, kung dati mahihain ka. Iba-iba. Dito, So dito, nahuhone ka. nade-develop ka na talaga. Exactly. Tama, di ba? Kaya, ang sabi nila, JCI is a training ground. Na maganda dito, wala kang binabayaran. Meron tayong membership dues. Pero yung mga trainings mo, halos libre to eh. Kasi kung kukunin mo kunwari yung mga ganitong klaseng training na banggit mo kanina, mag-YouTube University ka, self-training yon. Pero panonoorin mo, pag di mo nasundan, Saka minsan, babalikan mo na. tatamarin ka ba na Tatamarin ka. nagawin Antukin talaga. ka. Di ba? Oo. Unlike dito, kunwari tinuturo mo, live. Dinidemo mo na. Tinuturo na. Kung live demo naman, kukunin mo as a course sa labas. Mahal din. Magbabayad ka. Oo, saka mahal. Yung mga bayad, Yes. like 10,000, 15,000, Correct. 20,000, no? So ngayon dito, bakit sa JCI, libre? Kasi yung mga members, sabi nga natin, it's a volunteer organization. Yung nagtuturo, nagvo-volunteer na rin to share their knowledge. And at the same time, dito kasi natututo ang mga members from training. Meron tayong tinatawag kasi na Action Citizens Framework. Yung Action Citizens Framework, tinuturuan yung mga members, yung main objective ni JCI na aralin mo kung anong kailangan ng komunidad. Okay? Pag natutunan mo or pag nakita mo kung anong pinakakailangan ng komunidad, tsaka tayo gumawa ng isang solusyon. Okay. So, hindi pala siya basta-basta. Hindi ka basta-basta dito na parang, gawa tayo ng project. When we say project, kunwari, gumawa tayo ng feeding program. Pag nagpa-feeding program kasi tayo, ang sinusolve lang na problema nun, yung gutom mo ng isang oras o 4 na oras So, o isang kunyari, araw. pag magpapakain ka dyan sa labas sa mga nagugutom, no? Mm. So, yun lang. Isang Yun beses lang lang. yun. Mhm. Pero ang tinuturo ni JCI is magbigay ka ng solusyon
na kaya niyang solusyonan yung problema ng komunidad natin na pangmatagalan. So, kumbaga sustainable ang Sustainable. pinag-uusapan dito. Yes. Hindi siya one time na parang Hindi. papakainin lang natin, then okay na Yes. yan, ganun. Dito pumapasok yung kasabihan natin na don't give a fish or teach a man how to fish instead of giving them a fish. Mhm. So, talagang tinuturuan din natin. Tinuturuan natin. So, hindi lang ikaw yung natututo as individual, no? Pati yung Yes. mga tao, natutulungan din. Yes. Kumbaga, hindi lang din one time talaga. Correct. So kunwari dito sa podcast mo Papasundot, marami ka na nakasama dito na interview na nag-share ng kanilang mga success stories sa life. Ang maganda kasi sa JCI, maliban sa sinishare mo yung success stories, ginagawan mo talaga ng paraan na may matuto din sa komunidad. May mga naging projects tayo, lalo nung pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Tinuruan natin sila kung paano magnegosyo gamit yung kanilang kakayahan. Lalong-lalo yung mga na-displaced ng OFWs. So, yung mga tipo ng mga tao na bigla na lang nawalan ng trabaho. Wala ng trabaho. So, talagang gumawa rin tayo ng proyekto no, na talagang, kumbaga, masosolusyonan din yung problema nila during pandemic. Yes. Na hindi lang, pwede kasi natin sila bigyan lang ng grocery ng mga panahon na yun. Correct. Pero Diba? pag binigyan mo grocery, pag naubos yun, wala na. Hihingi ulit. Tama. Pero pag tinuruan natin magnegosyo, in that case, Galing. sa panahon na yan, wala pang pondo rin. Totoo. Siyempre, isang problem lagi, wala silang pondo. So, nakipag-partner din tayo sa Philippine Trade and Training Center. So, maliban sa binigyan natin ng training, magsasubmit sila ng mga business proposal, i-review natin na para sila nagde-defend. So sila rin, kumbaga parang nagpa-participate din sila. Dapat. Hindi lang parang kumbaga, ito, negosyo nyo, gawin nyo to. Hindi. Hindi. So sila Kasi- mag-iisip ng negosyo, Oo. and then pag-iisipan kung paano makakapag-collab yung Correct. JCI Makati or JCI, no? Yes. Dun sa sa parang gusto nilang maging solusyon sa buhay nila. Yes. Kasi ang mangyayari dyan, pagka, example, sinabi ko lang, magnegosyo ka, bahala ka na kung ano klaseng negosyo. Pero kung hindi mo naman ginaid yon, there's a high chance mag-fail yung business. Ang gusto natin mangyari, mataas ang success rate ng mga tinuturuan natin. Mag-sustain din yung negosyong Mag-sustain din. sisimulan nila. Correct. So that was a project that we've done during the pandemic. Yung mga displaced OFW, we call it the Heroes Program. Napakaganda kasi nun kasi during the pandemic, ang dami nawalan, nagbigay tayo ng training, and then meron tayong partners na lending company, magpapautang siya ng capital, pero zero interest, and payable siya after 1 year. So tayo yung nag-connect naman sa kanila doon. Correct. Para masakatuparan Yes. nila kung ano man yung gusto nilang negosyo. Tama. So yun, nawala sila trabaho, natuto sila paano pala magsimula ng negosyo. Very small capital yun They can dictate their capital loan amount up to 50,000. So kahit 20,000, malaking So puhunan not bad yan na yun. during that time. Lalo during that time. Kumbaga, pag nawalan ka ng trabaho nun, gugustuhin mo dumiskarte. Kahit ano pang diskarte yan eh. Correct. Basta mabuhay yung pamilya ko, mabigyan ko ng pagkain, ng ikabubuhay nila. Yes. So 50,000, kumbaga hindi yun basta-bastang pera. And nabigyan natin sila ng opportunity and chance na Tama. pagnegosyo. So yun ang tinuturo ngayon ni JCI. Kasi maraming aspeto yan Unang-una kasi tinatawag natin na individual development. Turuan mo. Kumbaga, bago ka tumulong sa ibang tao, natutulungan mo muna yung sarili mo. Kaya marami tayong trainings. Marami tayong trainings about leadership, about communication, about project management, even events management. And then, yan, sinasama ka sa mga project, sasabihin nila, you will become a project chairman. Pag sinabing project chairman, ikaw yung magli-lead ng isang group. Say for example, Parang tinitrain ka talaga na gawa tayo ng medical mission sa isang community. Kasi yung medical mission natin na to, focused about siguro sa mga injections sa mga bata. Kasi 'di ba kailangan ng mga bata ng Ang mga bakuna, ganyan. Mga bakuna. Kasi nakita natin na maraming mga malnourished. Let's just say that one, no. So yun yung nagiging sinosolve natin na problem. Ang solution natin dito, magbigay tayo ng libreng pabakuna. Ang pangatlong tinuturo sa atin ng JCI is yung sa funding. Paano naman yung Oo, pondo? syempre Kasi kailangan ng pondo yan eh. ang tinuturo sa JCI naman is hindi ka dapat naglalabas ng sarili mong pera. Kung meron, mamaliit lang. Pero pagdating sa project is hindi dapat sa sarili mong bulsa. Saan nagagaling yon? Gagawa ka ng fundraising activities. Para yung fundraising activities mo na yun yung malilikom mo ng pangpondo doon sa proyekto. Ang galing. Ayan. Pangalawa, kung di ka naman magpa-fundraising, sponsorships.
Say for example, kailangan natin ng mga bakuna. So doon papasok yung communication kasi may mga sponsors Yes. kang kakausapin. Tama. Kung paano mo sila, syempre, liligawan din or paano sila magka-come in to help the other people, no? Agree. Syempre, pag sinabi natin may mag-sponsor, of course, may something din into sa kanila, para sa kanila, Yes. di ba? So parang So, talagang workout mo yun. work out natin yon. So, one good example ng mga sponsorship, say for example, related sa medical, itinatap natin yan, mga pharmacy, mga pharmaceutical companies. Baka meron kayo dyan pwedeng i-donate ng mga gamot, mga bakuna, mga ganyan. Oh, in exchange yan, exposure din sa kanila, no? Exposure sa kanila yon. So, nandun yung mga brand nila, yung logo nila. So, it's part of their CSR na tinatawag, the Corporate Social Responsibility. And ang maganda doon is, dito natin na-connect yung mga bagay na natuto ka. Kung dati hindi mo naman ito ginagawa. Oo, totoo. Mm. Diba? Tapos bigla kang tumutulong sa community. It's a Yung challenge nakatulong din ka, di ba? Nakatulong sa community, ang sarap sa pakiramdam. Pero yung proseso para bago mo magawan yung project na yon, ang dami pinagdaanan. Nandun ka sa planning, bubuo ka ng O kasi hindi naman mga basta-basta grupo mo. bukas lang. Yes. Gagawin nyo na to eh. Hindi eh. Ko-coordinate ka sa barangay, ilan po ba yung populasyon nyo dito, ilan po mga bata, lahat May ng mga proseso. detalye. May proseso talaga. Yeah, kasi hindi ka na pwedeng magdala lang ng mga bakuna doon. Hindi mo alam kung ilang bata yung babakunahan mo. So sasabihin ng barangay, meron kaming ganitong na nakalista sa amin. Meron kaming talaan. Sabihin nila mga 200 na mga bata. Edad mga 5 hanggang 8. So kailangan mo rin, Depende. kumbaga yung data rin, Data. alamin mo rin talaga. Yes, kasi hindi naman to ito yung tinuturo ni JCI na hindi ka basta-basta gumagawa ng solusyon na hindi mo inaaral. So talagang Yun naman kailangan aralin mo yung Yes. bago Kasi- nyo trabahuin ng ganun. So, kung titignan mo, papasundo to, bakit ganun yung proseso? Kasi sa tungtong buhay, ganun din naman eh. Totoo. Yun ang Gusto mo realidad ito talaga. magnegosyo? Oo. Di ba? Hindi ka na basta-basta, negosyo. Kumbaga it's a training para sa'yo. Nakita ko si Papa Sundot, mukhang okay yung negosyo na dito sa mga pagbibinta ng mga ganitong produkto. Gayahin ko nga rin. Kala nila ganun Eventually, lang. nag-fail sila. Bakit? Kasi hindi nila inaral. Hindi nila nakita yung proseso na pinagdaanan mo. Same. Bago ka pumasok sa trabaho, akala nila madali. Pero may interview ka pa. Yung pinagdaanan mong interview, di ba? Mga 5 o 3 interview. Depende Nakikita na lang nila, na-hire na yung tao. Kala nila ganun tao. nakadali. Yes. Pero hindi nila nakita yung hirap mo, lalo yung mga nagsisimula. Yung mga pagpunta nila, magmula sa bahay, gising ka na maaga, kinabahan ka, depende ba Wala kung na. nagko-commute yung tao. Hindi di ba? na nakikita yung Hindi part nila na yun. nakikita yung hirap na yun. Yun ang JCI. It's a process. That's why we call JCI and sa JCI Makati is learning by doing. Natututo ka habang ginagawa mo yung mga bagay. So, ibig sabihin na ito, first JM, pagka nag-project pala ako, kahit hindi ko alam yun, may mag-guide naman eh. Kumbaga hindi And naman doon ikaw pala lang ako, talaga yun eh. Yes, hindi lang ikaw. So, ibig sabihin nun, paano pag nagkamali ako? Sa negosyo, pag nagkamali ka, may impact yan. di ba? Oo. Impact sa pera. Pwede ka malugi. Malugi. Sa trabaho, pwede ka matanggal sa trabaho. Sa JCI, dito sinasabi nila, pwede ka magkamali. Kasi learning ground mo nga eh. Because we're a volunteer. May magagalit ba pag nagkamali ka? Siguro, i-correct ka lang ng mga president mo or i-guide ka. Pero pag ginawa nyo lahat yung best ninyo and hindi nyo na-hit yung expected outcome ninyo, walang magagalit dyan. Ginawa nyo lahat eh. Pero natuto kayo. Bakit di natin na-hit? Titignan Kasi lahat ng ganun, titignan na. lahat ng aspeto, lahat ng bagay, kung ano yung naging positive and negative impact. Simple na lang. Balikan natin yung project na ginagawa natin kanina, yung mission, yung medical mission. Biglang umulan. Nawala sa isip nyo, paano kung umulan? Oo, hindi nasama yun sa Hindi, wala- forecasting. Wala sa forecasting nyo. So, nagkamali ka sa forecasting. Kasi sa totoong buhay, even sa sales mo, nagpo-forecast ka, di ba? Even sa benta mo, lahat naman ng negosyo kailangan mo benta eh. Lahat may data, lahat may Lahat mo ng information. data, lahat yan, kailangan mo ng data. Forecasting is very important. Demand forecast, sales forecast, financial forecast, everything is forecasted. Same with how we do projects in JCI. Kaya dito, nakikita mo, bigyan kita example yung founder ng Chowking, si Robert Kwan, is a past president of JCI Makati. Wow. So JCI Makati member siya. JCI Makati mismo. Kasama niya si Chowking itong pinag-uusapan natin Tony ngayon. Tancaccio. So siya, dumaan din siya sa Dumaan mga siya sa pinag-uusapan proseso. natin kanina. Mas lalo na before, walang social media. Totoo yun. Napakahirap. Napakahirap ng advertising noon. Di ba? Talagang mano-mano yung data mo. Talaga. Pati yung communication, survey ka, di ba? Wala pang mga chat communications. group noon. Walang chat group, walang GC. Baka nga email, hirap walang pa ng mga panahon na walang yun. cellphone, di ba? So, lahat,
Mas kung titignan mo nung mga panahon na yon, sabihin na natin mga 20 years ago, or not really, 20 to 30 years ago, it's a different setup. But these JCI members, not only in JCI Makati, kasi marami tayong mga political leaders, marami tayong known business leaders who are JCI members. Na kung tatanungin mo sila, JCI pala to. Marami silang pinagdaanan na magaganda. Lalo na yung mga naging presidente. Kasi ang pagiging presidente ng isang organization, hindi rin siya madali. Oo, yan. Siyempre, ikaw ngayon, as a president, Pres JM, di ba? Nakikita mo ngayon lahat ng... Exactly. Kasi even, I used to work as a risk management yun nga, consultant sa natin kanina. London Stock Exchange. I have to quit that. Kasi sabi ko, hindi ko kaya to. Kasi ang pagiging presidente, you have a lot of accountabilities. Okay? Schedule mo, talagang pupukpukin yung schedule mo dyan eh. Trainings. Matcha-challenge ka talaga. Pupuntahan mo yung mga members mo, magpa-projects kayo sa labas, magta-travel kayo, pupunta kayo sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa mga liblib na lugar. Napakadaming schedule po talaga. Yan. Induction naman ito, susuportahan mo yung mga batch mong presidente na manunumpa bilang presidente rin. Kasi malaking bagay na umaattend ang mga presidente rin sa mga induction because it's a show of support that would boost the morale of the other presidents. So napakagandang bagay. Kumbaga, supportahan din talaga. Supportahan din yan. Kasi hindi madali maging presidente. Tapos marami ka pang trainings na a-attendan, marami kang isasabit na mga requirements. May mga reporting din kami. Oo. So parang rin talaga, training talaga. Training ground siya talaga. Hindi Galing, no? So hindi to parang go lucky kung ano ba isip mong project yun na yun. Presidente na ako, hindi. Ganito na. Meron kang sinusundan ng mga policies, may mga rules. So maganda yung framework na sinusundan natin sa JCI. And sa JCI Makati, maganda dito. It really hones you to become, ang ginugol kasi natin lagi as an organization sa JCI Makati, hinuhon natin yung mga members to have an entrepreneurial spirit. Yun. Just like in my case, diba? I transitioned from corporate. Even before nag-full transition ako, nung pandemic, nag-online kuro-kuro yun. Kuro-kuro crofels. So talagang nagkaroon din ng pinagdaanan ng mga ganyang bagay. bagay. Pinagdaanan, yes. Although, even before I joined JCI, may mga side hustles din naman ako sa buhay. Pero dito talaga mas nahon kasi mas marami kang na-apply eh. Dati before na ako naging JCI Makati members, I already do speaking engagement. Nung na-join ako sa JCI Makati, libre. Mas na nawala yung parang nawala yung side hustle ko. Pero sabi ko, end of the day, na-share ko siya sa an opportunity. And sabi ko, I think makakapag-build pa ako ng portfolio ko dito. And then yung rate ko before, that goes around 20 to 25,000 per hour. Speaking engagement. It depends on the number of crowds. So sabi ko, siguro nga hindi na ganun yung rate ko. Kung non-JCI activities. Why? Kasi ngayon mas marami na akong portfolio na speaking engagement na may papakita. Pero mapapakita mo na sa kanila yun. Including mga JCI. Why? Because that already became my platform. So JCI can be a platform lalo-lalo sa mga nagsisimula. No? Kunwari, tuturuan ko yung tip. Gusto mo maging isang speaker, magaling na speaker. Ang daming nangarap na gusto magaling maging speaker. Diba? Kasi may inspire ka, inspirational speaker, motivational speaker, life-changing speaker. Lahat, Dami. Pero saan ka magsisimula? If you join JCI, you can share that. Create ka ng kunwari sa JCI Makati, no? Press, mayroon akong project ganito. Gusto ko sana mag-share ng ganito. So, pwede mo rin itong gamitin project. Oo. Yes. And then we will invite the other JCI members to join. Then you share. Magkamali ka man doon, kung kahit hindi ka fluent magsalita Tagalog. Ako rin, hindi ko man fluent mag-Tagalog before because I'm from Baguio. So, doon ako mas nahasa. Na dati, nasubo ka talaga na may punto pa ako noon. Talaga? Nabubulol pa ako noon. May mga ganung part pa pala noon, bro. Yes. Nagsisimula ka rin sa Masyado akong introvert before. Talagang hinubog ka rin. So, JCI Makati somehow, ang mas naalala ko sa JCI Makati is yung mindset, yung transformational part na mas na-inspire ako, nakikita ko mga negosyante, pero makikita mo very hands-on sila sa community, 'di ba? Paano sila ng negosyo nila. So it's very inspiring. So that kasi kung wala kang ganitong organization, saan mo makikita yung mga 'yon? 'Di ba?
magbayad ka siguro mga workshops. Actually, ganun talaga. Lalo sa labas. Pag gusto mo matuto ng something into business, di ba? Yes. Kung ano man yan, magbabayad ka eh. Babayad. Lalo sa panahon ngayon, wala nang libre. Di ba? Exactly. Lalo na yung mga ganyang bagay na magge-generate agad sa'yo ng pera o money. Yun nga, di ba? Kumbaga, pag natuto ka sa ganitong bagay, pwede mo na agad gamitin para magamit, para kumita ka. No? Yes. And dito pumapasok. Depende kung paano mo gamitin yung JCI. Pero ang sa akin, in my opinion, and based on my experience, kaya mo siyang i-maximize. In a sense, na mamamaximize mo, again, sabi ko nga, ang objective naman ni JCI is your individual growth. Your individual growth kasi depende kung anong gusto mo sa buhay eh. Maging political leader ka, maging successful ka sa government, or as a public servant, pwede ka rin maging social worker, or gumawa ng sarili mong negosyo, or sa corporate. So, kaya individual Iba-iba development. eh. Oo. Individual development, ang hinuhon niya talaga sa'yo, confidence mo rin. Confidence mo, communication skills, Totoo yun. and most importantly, your leadership skills. Kasi kahit ang tinuturo sa Kahit JCI, saan ka nadalin. kahit saan kadalhin. Kasi ang tinuturo sa JCI, leadership is not about position. It's how you inspire other people. It's your influence. Papasundot, sabihin natin, director ka sa JCI Makati, di ba? But you're using also your influence, like this sa podcast, marami kang na-inspire. That's leadership. Ngayon, dahil sa JCI, nahon ka, eto, di ba, nahubog ka, na-inspire ka, nag-put up ka ngayon ng studio mo na to, papasundot. Ito na yung enhanced version. Kasi na-develop yung sarili mo, may nakita ka eh. It becomes now your outlet. And this is where you are excelling right now. Ikaw nag-compose ng JCI Makati Hymn. Napakaganda nun. Naalala ni Pres JM bigla, no? Yung So, yung JCI Makati, ano? So talagang sumulat tayo ng isang kanta para sa JCI Makati. So, Napakaganda doon ng kantang yun. Kasi JCI every time Makati. na may mga programa tayo sa JCI Makati, pinapatugtog natin. Hindi mawawala ang JCI Makati. So. Naaalala, may brand recall. Mhm. Nagkakaroon sila ng energy live, Mhm. lively yung ano. Well, actually, Sige, patugtugin natin yung mga para lang yan, mana natin. mapapakinggan natin yan. No? So, actually, meron kami dito. Ayun, nakahanda pala. Oh. Oo, JCI Makati song. No? Kumbaga, yung create naman talaga yung JCI Makati song. Kumbaga, hindi naman siya basta-basta talaga. Yeah. Kumbaga, the meaning of the song is, ano rin naman talaga. Kumbaga, align. Doon kung ano ba talaga yung JCI, Ginagawa kung ano yung natin. JCI Makati. Yeah. So, ganun talaga siya. So, kung mapapakinggan nyo yung JCI Makati, mananamnam nyo yung lyrics. Although yung tumatatak talaga dyan, JCI Makati, Yes. JCI. Pero, Yeah. di ba, yung lyrics talaga niya, ganun kami sa JCI Makati. Yun nga yung isang part ng lyrics na yun. Ganyan Yeah. kami sa JCI Makati. Kasi- Because, ganun talaga. Ang napakagandang nangyari kasi doon sa ginawa mo na nakanta ng JCI Makati Papasundot, no, is nagkaroon ng brand recall about JCI Makati. Kasi one of the challenge ng JCI, even me, before ako pumasok ng JCI, di ko kilala ng JCI. Oo nga, syempre, di ba kung wala ka sa JCI, siguro, anong tinatahak mo ngayon, Pres JM? Ayan. Ang magandang balita yan. Magandang tanong yan. No? Actually, naisip ko, bigla akong naisip yan. Eh. Baka hindi natin alam, nasa ano rin tayo. Nasa Viva Max. Joke lang. Talagang macho-macho pa ng presidente. Macho. Hindi, biro lang Biro naman lang yan. So siguro, ano pa rin tayo? Oo, nadala kasi napag-usapan namin ni Adrian yan last time. One of the member ng JCI Makati. Yeah, si Ayan ang Direk. big revelation niya. Ayan, maganda panoorin nyo rin yung usapan namin ni Adrian Araneta. No? Yeah. One of our member and director. I think mauna yan ang lumabas na. Yung JCI Makati na pag-usapan namin ni Direk Adrian. Yeah. So that's a good thing, no? Siguro kung wala ako sa JCI Makati ngayon, I'm still doing my extracurriculars about speaking engagement, especially financial literacy. Oo. Kasi, yun talagang important. yun yung pinaka-advocacy ko kasi. Financial literacy. Kasi napaka-konti lang ng may alam about investment sa Pilipinas. Stock market, real estate. So doon ako mas nag-focus. Sabi ko nga, we don't give a fish. We teach them how to fish.
And that's one way for us to be able to uplift no yung level of life, to have a comfortable life, yung mga ordinary Filipino people. That's my advocacy. So yun talaga sana ang ginagawa mo kung hindi ka pumasok ka sa Yes. JCI, no? Kasi ang ginagawa ko lang, work, bahay, Pero mas napaganda, di speaking ba? engagement. Kasi Mas ngayon, napaganda talaga. Pwede mo pa rin gawin yun eh. Di ba? Yeah. Maganda doon, when I joined JCI, nagagawa ko pa rin yun. Mas nagagawa ko pa na madalas even before even nung pandemic na eh. Kasi lahat online. So nag-conduct tayo ng maraming training about stock market, about real estate, and marami pang iba. And then, siguro kung wala ako sa JCI, I still continue my photography. Wow. So one of your passion din yan. Photography. Picture talaga. Yan. Naging naging hobby. In a sense na naging side hustle ko rin before. Talaga? Kasi, isip dati, ano bang skills ko? Hindi ako marunong kumanta. Hindi ako marunong sumayaw. Gumiling, pwede siguro. Joke lang. Pamalupitan talaga. Mga sayaw, kanta, wala Kumbaga, ako noon eh. Hindi para sa'yo ganun Sabi ko, hindi naman pwede ang isang tao walang skills or talent. So inanap mo rin. So, sabi ko, dapat meron at least isa. So yun, natuto ako sa photography. Ang una kong gamit sa photography, wala akong pabili ng camera pa noon. Ano gamit ko? Anong gamit mo lang? SD card lang. Tapos siniram ko lang yung camera So ng boss parang ko. nakikiano ka lang, Nakikilala nakikigamit ko ka lang nun. ng nung mga panahon na yun. Paano na yan? Mga early 20s. 20s. 21, So naging 22. ano mo bigla yun? Naging habit 21, mo na. 22. When I was with Accenture pa during that time. That was my first job, first company. And then nung time na yon, yun yung mga moment na ano kayong kailangan kong gawin para ano. So naghanap ako side hustle during that time. And then it just so happened nagkaroon ng Accenture Photography Club. Doon ako. Nakikijoin ako doon kahit wala pa akong gears. Masama-sama ka na Sama-sama para lang matuto ako. ka. Tapos hiramin ko yung camera pag may mga events. Ako yung nag-shoot sa mga group, mga activities. So kumbaga, hindi ka man marunong umantaw, pero pag picture photography, Yun na yung hindi basta-basta eh. Yung tinako. Sabi ko, very Kasi technical ang din kala siya. ng iba, syempre minsan sa ganyan, pag nagkaroon ka ng camera, okay na. No. Kahit mamahalin yung camera mo, Kahit di ba? mamahalin yung camera mo. Hindi ganun eh. Marami akong nakita ganun, mamahalin ng camera. Mamahal Pagtingin ng camera, 100,000, 200. Pero pag nag-picture, Pagtingin mo ng picture nila, parang nag-point and shoot lang din. sana nag-iPhone na lang ganun. Grabe. Baka mas maganda ba yung iPhone? Hindi. Biro lang. Pero ang dami pong ganun. No? Kumbaga, kala kasi sila sa photography, pag nagkaroon ka ng camera, okay na yung outputs eh. Agad eh. Sabihin natin, oo, may magandang advantage yun. Pero, di ba, hindi ganun lang eh. Yeah. Hindi basta ganun. Again, going back to JCI, dito mo marirealize na si JCI, di ba sabi natin, akala natin, pagka may mamahaling camera ka, maganda rin output mo. Si JCI ang tinuturo niya sa'yo, no, learn the process. May proseso lahat. Proseso lang lahat. Kaya kung pinag-aralan mo yung skills na enhance sa'yo, kahit simple yung camera mo, ang ganda ng kalalabasan ng picture mo. Yun ang tinuturo ng JCI. Doon ako na-realize na ganito pala talagang totoong Talagang buhay. may proseso, Oo. pinag-aaralan. Kahit bigyan ka ng napakagandang kotse, kung di ka marunong mag-drive. Tama. Baka 5 minutes from the time the drive mo, nabangga na yun, di ba? Wasak na Kasi agad. hindi ka skilled eh. Hindi mo pinag-aralan. Hindi ka dumaan sa Hindi ka dumaan proseso, sa proseso. talaga. Yes. Pag nagkaroon ka lang agad ng ganun na sayang lang. Hindi In dahil short, kaya yun nga, mo, sayang talaga. sayang lang. Sayang yung opportunity, sayang yung ganung bagay. No? Yes. And then yun, so from there, nagkaroon na akong pera, hinintay ko yung Christmas bonus yun eh, or 13-month pay. Bumili na ako ng DSLR ko. And then, 25,000 yun eh. Naalala ko, binili ko pa yun sa Raon. Sa Hidalgo. Hidalgo, tama. Okay. Siyempre, mas mura dun. Hidalgo, comes Christmas party. Siyempre, nagpicture-picture Ayan. na formal Na-testing na events, agad, mga oo. ganyan. Ang ginawa ko, print out ko. And then, binenta ko 50 pesos each. Oh, so talagang 400 copies ako doon. grabe. So, 20,000 yun. Grabe Gross. yun Less 4,000 print outs. 16,000 net. Grabe So, rin konti na diskarte lang. mo dun Konti na lang. ROI na agad. Malapit na ROI. So, ganun ako nag-start nun. Talaga. Kasi sobrang sabi ko, gusto kong magkaroon ng camera ko during that time. And then sabi ko, that's how, kasi kung gusto kong isang bagay, gagawan mo ng paraan. Tama. Gagawan mo ng paraan. That's how I was able to get into photography na rin. So yun, siyempre, Kumbaga ikaw dapat willing to learn ka rin eh. Diba? willing to learn. And then yung mga picture na yon, hindi pa ganun kaganda nun eh. Pero pwede na. Huwag lang overexpose, underexpose. Basta saktong exposure lang.
Ito paano? Para minsan, kunwari, sige, buy 4, take 1. Or buy 4, get 1 free. Yung mga ganun May mga promo pa, no? May Parang marketing 200, skills na rin talaga, no? Pero may iba tayo. Paano mo naman nakilala ang JCI Makati or JCI? Yeah, JCI Makati, nagkataon. Yung barkada ko no college, si Nick Satur Jr. Siya yung naunang pumasok ng JCI Makati. So, naging part-time professor ako sa Letran din, sa Calamba. And sabi niya, bro, baka may available time ka. Ilang beses niya akong niyayaya. Sabi ko, hindi ko pa kaya yata yan. Ano ba yan? And it just so happened, birthday ko, February 6. Meron niya akong pina-attendan ng in partnership with Junior Achiever Philippines. Ito yung mga students na merong mga business or feasibility studies. Mga senior high school students na magpe-present. And then, i-coach mo sila. Oo. Nandun ako. February 6 birthday ko yon. So, I don't normally celebrate na kasi mga birthdays on a bongacious way. Mas maganda give back na lang eh. So, nandun ako. And then, right after that, sabi nila, uy, tara, may OTI kami sa JCI Makati. Mga kasama ko during that time are from JCI Makati. Ano ba kasing dyan? No? Sige, punta kami. Sumama ka sa naman. Makati. Pumunta naman ako doon. Kung ano yun. So, doon ako doon ko nakilala ang JCI Makati. At first, di ko rin masyadong na-absorb pa. Pero, ini-invite ako sa mga events, sa mga trainings. And talagang naghatak na sa akin doon is during the area convention. Binigyan ako ng first project co-host to nag-project ka rin organize agad nun? yung sa Galing. debate competition. And then, ang pinaka na humatak na sa akin, yung mga awardings. Kasi umaattend kami ng 2019 area conventions. Parang wala akong maalalang awards ang JCI Makati. Talaga? Sabi ko, bakit taga-palakpak lang tayo dito? Mga ganun lang JCI Makati. Mga ganun lang kami. Kumbaga during hindi that pa time. ganun ka, sobrang palaban yung Makati. Doon ako na-curious na paano ba magkaroon ng mga ganung awards. So, tinitignan ko. Then, right after that, I also joined the National Convention. Ganun din. Taga-palakpak kami. Buti lang meron kami isang bids. May napanalunan ng JCI Makati during that time. That's the about the cancers. Oh, Yung parang project na yun. card rolling. Na parang nag-drawing sila and then binenta yung mga cards, binigay sa mga bata. Wow. So yung mga So, cancer yeah. patient na bata. Cancer patients yung mga So bata. yun yung naging receiver ng project. Yes. So nanalo yun. Yun lang yung award namin during the time. 20 plus kami doon na umakyat sa stage. Kasi 20 kami Tontuwa na talaga nandun. yung ano. Doon kami na-empower. And it comes 2020, although nag-pandemic lang. But in 2020, nanalo naman tayo as the most outstanding new member. So that's the first encouragement or motivation that drives me now. Kaya ang call to action ko ngayon, drive for change. Oo nga, ang ganda nun. Team natin sa JCI mga Drive for Change. Drive for Change for 2024 is technically, it's still aligned to the plan of action and of course to the objective ng JCI. Ano ba yon? Yung self-development. Kasi sabi natin, di ba? Sana magbago ang mundo, sana magbago yung kapitbahay ko, sana magbago yun. Pero una natin binabago dapat is sarili natin. Tama. Mindset natin. Di ba? Pakikitungo natin sa ibang tao. It's all about yourself. Kasi ang daming tao na gusto may magbago na something but hindi nagsisimula sa sarili nila. Yun mali eh. Gusto nila magbago ka. Pero yung sarili nila hindi Sarili na niya, magbabago. diba? Gusto nila may magbago sa takbo ng buhay nila pero sa sarili nila ayaw din may magbago. Exactly. Kumbaga salungat. So, pinakauna natin lagi doon is drive for change is for the self. Second is the organization because this is about JCI. And then of course, the third one is the community. Kasi kung binago natin sarili natin, lahat tayo as members of JCI Makati, it affects the local organization, Tama. which is the JCI Makati. How we think of a program, paano tayo mag-isip in terms of implementation. And then kung maganda nagiging implementation natin, nagiging competitive yung mga members, it provides a better opportunity or it drives a bigger change sa community. Kasi tignan mo, instead na nag-project lang tayo ng 2 project sa isang community, may nag-isip, bakit di natin dagdagan ng, di ba, nag-medical mission na tayo? Nagbigay ba tayo ng goods? Oh, on the side, sige, pwede na tayo magpa-feeding program. Kasi at least yon habang naghihintay sila, may feeding program. Tama. Sabi pa nung isa. So napagsabay. Pagsabay, sabi pa nung isa, habang kumakain sila, ba't di tayo magpa-training? Ang ganda nun. O, di ba? So sabay-sabay So gumagaling, nabago yung mindset nag-improve lahat. ng mga members, drive for change for the self,
yung organization mo, nababago yung ano niya, yung culture. And now it impacts the community that we are serving. Ganun siya. Hindi lang sa sarili, So, pati sa community na rin. And every members. ang magiging challenge lang natin dito because we only have 1 year to lead. 1 year to lead. Okay? So sana magtuloy lang 'yon. Na ganun yung maging culture natin kasi siguro mga 10 years to pagka ginawa natin yung ganung yung framework natin, change for the self, for the organization to have a better impact into the community. Ang ganda na magagawa ng JC. So number 1 talaga, magsisimula sa sarili mo. Sa sarili talaga. Siyempre, dahan-dahan na yun. Pati yung Yes. community, maapektuhan na din. Kasi isang nakikita ko lagi dito, no. Gusto mo magbago yung community. Hindi ka nila nakikitang nagbabago, ikaw di ba? muna Walang eh. pagbabago sa sarili mo, di ba? So how can they be inspired? So we have to have a change in ourselves because that alone creates an inspiration to other people. That alone creates an impact to the community. Nakikita ka nila, oh dati parang ano lang to ha, akala mo parang walang patutungan sa buhay. Oo. Sumali lang sa JCM Makati. Ganito na yung naging impact ng buhay niya. And it's really something that we wanted to share to our members and to the community. That's why it's very important na minsan nakakaano rin siya. Nakaka-stress din. Sa dami ng ginagawa, hindi mo alam ano unahin Sunod-sunod mo. talaga yung... May training dito, may meeting dito, may project dito, Kumbaga, may invite dito. Ano naman yung, syempre yan, may mga ganyan challenge eh. Hindi maiwasan talaga, nahihirapan. Kumbaga napapagod eh, no? Yes. Ano naman yung nagpapatuloy sa'yo dyan, Pres? Para, alam mo, Ang nagpapatuloy sa atin dito pagka may mga feedback, galing tayo Marawi or last June 8 to 9 yan. Nagpaano tayo ng palibreng gupit. so may may projects lumapit. na ganyan. May lumapit na isang matanda. Sabi niya, "Sir, maraming salamat dito sa libreng paggupit ninyo. Kasi alam niyo po ba, 70 pesos po yung gupit dito. Ang mahal po." Doon ko na-realize, 70 pesos. Nalala ko nung college kasi ako, 50 pesos to 45 pesos yung inaano ko, di ba? Oo. Ngayon nagpapagupit ako 400, 500, 600. Oo, sa mga mall lalo. And then sasabihin sa'yo, napakalaking bagay. Kasi 70 pesos. Kasing 70 pesos, ibibili na lang yan ng bigas eh. Hindi na nila pampapagupit. So yung bigay natin na libreng gupit, hindi natin alam ganun pala kalaki yung Malaki yung impact impact pala sa kanila. niya sa community. So yun yung nagpapaano sa'yo eh. Nagda-drive for change sa'yo na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Kasi hindi mo alam yung impact eh. Yung mga ganun kasimpleng bagay. Na malaki Kasimpleng pala yung bagay. impact sa ibang tao nun. Akala mo, karamihan sa mga makikita mo, Starbucks lang, isang kape, magkano na 200. Tama. Mhm. Para sa kanila yung 200 na yun, napakalaking bagay yun. Kasi gupit nga lang na 70 pesos, that's already something impactful to them. Hindi sila makapagpagupit. Para sa kanila, kasi ang gupit luxury na eh. Hindi nila yung priority. Priority nila may pangkain. Lalo sa lugar na yun, sa Marawi. Sa lugar, displaced area yun eh. It's because of the Marawi siege na it requires a long-term rebuilding. That's why that's our 4th year already supporting that. In 2021, we were there. We gave. So continuous din pala ang Continuous proyekto yun. natin sa Marawi. Nagbigay tayo dyan ng mga solar lamps doon sa community. Alam mo feedback nung time na yon? Sir, salamat po sa mga pa-solar lamps ninyo. Yung mga bata, estudyante, lumalabas na sa gabi para mag-aral. Wow. So yung Dati wala, impact na yun, madilim. ilaw lang yun, pero hindi lang pala yung paligid na yung Hindi naliwanagan. paligid. Education. Kasi ang objective ni JCI, peace. Lahat ng ginagawa nating projects, it's towards peace. Kasi kung maayos yung pamumuhay ng komunidad, hindi yan gagawa ng masama. Walang magre-rebelde dyan. Kaya nga tinututukan natin education. Tinututukan natin ng health. Kasi pag may nagkasakit dyan, hindi maitakbo sa ospital, anong gagawin ng magulang? May tendency mag-isip ng masama. Walang peace doon. So it all boils down to the main objective of peace. Kasi ang JCI connected yan sa United Nation. Di ba ang United Nation, peace ang pinakaano niya? Yes, oo. Peace. Kaya yung logo ni JCI, ito yung logo niya. Ito shield. Yung loob ng shield is the United Nation. Pinoprotektahan niya yung United Nation Oh. for peace. So ganun pala ka-impact ang, hindi lang basta ang logo ng Hindi JCI. na no? basta-basta yan. Kasi pag nakikita May ko minsan, meaning yan. okay, ganun lang. Yun pala, ganun kabigat ang Yan. meaning ng JCI logo. Yeah, so marami tayo. 17 United Nations Sustainable Development Goals. From zero hunger, health, economy, environment, life on land, life on sea, or below sea level. Kasi minsan may isip mo, bakit yung mga ganung bagay na
parang kakaiba nga naman yung mga project instead na bakit di na lang kayo magpakain, magpalugaw kayo ng ganyan. Hindi Pinakain nakikita mo. kasi na ibang tao. Pinakain mo. Bakit yun, tama yun. Diba? Papasundot. Meron magsasabi yan, sabi nila, ba't ang dami nyo namang ganyan-ganyan pa? Yung mga paperworks. Diba? Hindi nila naintindihan na hindi lang tayo basta may naisip tayo, gawin na natin. Hindi. Dadaan mo sa proseso natin. Evaluate pa natin minsan yan. Paano ba yan? Kasya ba talaga yan? O bigay lang ba tayo? Talaga, pag-aaralan talaga. Tulad nung nagbibigay tayo sa mga IP communities. Kasi wala silang proper sanitation. Walang CR. Nagdodonate tayo ng mga inodoro. Sabi nila, bakit inodoro? Pakasimple ng inodoro, di ba? Oo. Wala silang proper, palikuran. Pag wala kang ganon, it impacts the health of the community. Apektado rin. Apektado. Pag yan maging nagkasakit, as simple as Hawa-hawa o kaya. hawa-hawa, yan eh. Diba? Tapos wala pang pampagamot. At minsan wala pa talagang ospital sa area. Walang ospital sa area. Sa Marawi, hindi pa ganun karaming ospital talaga. Di ba? Kahit merong hospital, minsan, takot yung mga tao. Kasi alam nila may babayaran. Kahit government hospital, sasabihin naman nila, baka wala ring gamot na maibigay. Titignan lang sila, pauwian, wala rin. So yun yung mga tinitingnan natin. So titingnan mo, napakasimpleng toilet lang siya. Totoo. Pero yung impact niya, bakit toilet? Para hindi magkasakit yung mga nasa community. Para matuto sila na instead na tawag dito, yung magbubungkal ng lupa, tas doon na lang sila, magda-download ng kinain nila, di ba? Doon na lang. Sa tama. Sa maayos. Sa maayos. Sa malinis. Di ba? Oo, para talagang matuto i-maintain sila. na lang. Yes. Galing Because ng mga that project na yun. impacts how the community is. And ngayon, nagkaroon tayo ng mga more than 4,000 books coming from the City Library of Makati. Ito naman binibigay natin sa indigenous peoples. Yan, nagbigay natin sa Marawi. Ibig sabihin nito, ang nagbigay nito, government rin. Sa Makati, partner din natin partnership yung, natin. Yung gobyerno rin. Yes. Kumbaga hindi lang JCI Makati alone organization ang nagtutulong dito. Yes, kasi tayo... May collaboration din from the other tama. sectors. So ang ginagawa kasi natin, di ba sabi ko nga, pag na-identify natin yung problem, gawa tayo solusyon. Sponsorship, or fundraising, or partnership. Yung pangatlo yung partnership. Sponsorship is partnership kasi minsan pwede magkasama eh. Hindi man sila magbigay ng pera, ang bibigyan nila yung produkto. So yun, partnership natin sila. Bibigyan natin even libro. private sectors, I think pwede makipag-partner sa atin. No? Yes. And napakalaking bagay ang libro. Tama. Kasi sa mga ibang lugar, mga bang school, walang libro eh. talaga. Umaasa lang kung ano ang nasasabi ni teacher. o Paano kaya kung minsan limited? hiraman sila. O kaya sila. wasak-wasak na yung mga libro din, di ba? Alam mo ba nung bata ako, gusto ko magbasa ng mga libro. And limited lang yung mga resources namin noon eh. Kulang. Wala. So pag nakakita ko ng libro, kahit mga bagong libro, kahit yung mga color books lang, tuwang-tuwa ako noon eh. Yung magbabasa, mahilig ako magbasa. That's why right now, ang mga first investments ko, nung nagkasweldo ako, libro. Libro. Kasi that's, for me, mga self-help books. Rich Dad, Poor Dad, yan. Get Rich, kay Zig Ziglar, mga ganyan. Yung mindset, yung mga ganung klaseng libro. Kumbaga, hindi lang basta, babasahin mo na mga drama-rama lang. Hindi yung mga natututo rin sa mga binabasa. Hindi ako mahilig sa mga, ayaw mo yung ang panday, ang tikbalang. Iba pala yun. Yes. So Iba yung mga yun. libro na matututo ka na, mga libro nila Robert Kiyosaki. Yan, diba? yan. Even yung libro ni Donald Trump before he entered the politics. Kasi he's a successful business person sa New York. He built yung mga Trump Towers. So that inspires me as well na bilhin yung mga libro niya. And meron sila collaboration book ni Robert Kiyosaki. Laking tulong mga libro talaga. Binabasa ko yun. So doon ako na-open ng mind. Kasi sabi ko, sana lahat ng natutunan ko applicable sa Pilipinas. Kasi during that time, hindi pa naman ganun kaano yung social media and the internet. Dati yung internet mahal pa eh. Oo, totoo. Wala pa. Wala pa. pang mga PDF, wala pang mga videos na papapanood mo sa'yo. Diba, hindi pa. Ngayon, ang dami na eh. Ang dami ng way to learn eh. Diba, may YouTube nga, may Spotify, podcast. Katulad nito, yung mga ganito. Diba? Kahit mga 8 years old yun, may content. Oo, natututo na eh. Diba? Ngayon, and they even earn more. Diba, mga bata nga ngayon, sobrang advanced na ngayon. Makahawak ng iPad. Pag kinausap mo, English na eh. Correct. Diba? Kasi, alam mo, difference sa mga bata ngayon sa bata noon. Tayo kasi, lumaki tayo kay Mr. Bean. Nagsasalita.
Daddy! Oh, di Totoo ba? yun. So lumaki tayo na Mhm. wala, hindi to expressive. Oo. Pero Pero ang mga bata ngayon, kokomelo. marunong na, di ba? Marunong, di ba? Pero Pag syempre, kinausap yun mo, nga, di English ba? pa. Ayun naman yung minsan, yun talaga. Kailangan bantayan pa rin yung mga anak, lalo sa mga ganyang bagay. Kasi Yes. sobrang ang daming kung ano nang na-access ng mga bata rin sa iPad o laptop. So dapat tutukan din natin, Yes. di ba? Pero isang factor yun na, kumbaga yung mga bata ngayon, ang swerte sobra na sa advance ng mga Correct. ganong knowledge Yes. Di ba? And dahil nabanggit natin yung internet, di ba? Sabi mo nga, kailangan din bantayan. Oo. Alam mo, programa natin yan sa JCM Makati because we understand na may problem. Pag ang mga bata, hindi na bantayan ng mga parents sa kakagamit ng kanilang computers, there's a high chance and possibility na maging biktima sila ng mga cyber pornography. Naging project natin to. And ginawa natin to especially during the pandemic kasi walang pagkakakitaan, may mga magulang na sinasabak yung mga anak sa mga ganyan. Oo. And then, yan tinutukan natin yan as a problem. We did the research. I was the one who did the research during the time before we implemented the project. Sabi ko, ganito pala to. Tinignan ko ano yung mga cities, top cities during the time, May mga 2021. ganun, may mga area rin pala yan. Area kasi, pandemic Walang pagkukunan. Tama. So, ini-involve nila yung mga, tawag natin child pornography na, magulang na mismo yung nag-aano sa mga bata. That's why ang dami ng restrictions ngayon sa YouTube. It's a control mechanism. Just like what you mentioned, I came from as a risk management consultant. May ang laki ng mga risk ng mga yan. Exposures ng mga bata. Thus, these IT companies like Google, YouTube, they provide restrictions. Kunwari, mag-upload ka ng video sa YouTube. There's a question there, is this for the kids? Mhm. Di ba? Yes, May meron. gano'n, di ba? Meron, May oo. question doon. So, ititig mo doon. So, dapat, Talagang kailangan ganun talaga siya. Oo. Oo. Kung hindi, So, marirestrict yung video mo. Unlike before na talagang straight uploading lang, walang ganung control mechanism. So, yun yung mga nagiging controls naman. Just like what you, kailangan din bantayan. Kasi hindi natin alam, baka mamaya, Oo. yung Kung ano-ano na mga yung bata, na-access o napapanood ng mga bata. maliban sa na-access at na-access ng mga bata, ng mga contents, mamaya may mga kinakausap ng mga Ayun. strangers. Totoo yun. And that's where it starts, the child pornography, na minsan baka mamaya naaano yung mga bata. Na-exploit na rin sila. Na-exploit. And hindi lang sa pornography, no? It also involves yung mga I think pati mga sugal din Mga ganyan. sugal yan. Sugal. What else? May proper term dun na hindi pwede sa mga bata yung mga, kunwari, nagbaril, Oh, suicide. okay. Oo. So parang may introduce sa kanila yung ganung ano. Yes. And they might think that it's a normal thing. Na syempre bata yan Kumbaga isipan Walang- nila, okay lang pala yung Yes. ganyan. I remember there was a moment there was a time that they tried to ban a certain game kasi sobrang nun, yung mga barilan, stuff like that. So may mga ganung restrictions. So tama ka doon sa sinabi mo kanina. That's a problem, di ba? Na-identify natin yung problem. You provided the solution. Oo. So nagkaroon Execute pala na lang tayo tayo. ng project na ganyan. Yes. Ang galing. Yes. Kumbaga nabigyan na rin pala natin Yes. ng... Marami tayong naging projects na ganyan. And ayun, Because- balikan nga natin yung libro. No? So yun, nagbigay sa atin yung government ng mga libro. And ayan, pinamahagi natin sa mga bata rin yan. No? Yes, especially, at saka hindi lang mga bata. We also identify it. Saan? Sinong mga bata? Sinong walang-wala? That's why we traveled it all the way here, going to Marawi. So dinala lahat yan sa Marawi. Yung iba. Hindi naman lahat, pero at Oo. least karamihan. Yung mga libro na yun. Mga libro. Binigay rin sa andun. Marawi. Binigay natin sa Marawi. And then the other places pa Other na places na-identify pa. natin dun May sa mga, ano pa tayo? pag-aaral natin. May mga pending pa tayong i-deliver sa Ang galing. Cordillera region naman. Ang lupit nun. Kumbaga, hindi lang Yeah. alam mo yung mga bagay. Normal na parang iniisip ng mga tao na pwede mo itulong. Di ba? Yeah. Ang tinitignan kasi natin dito, ano ba yung impact ng ginagawa natin? Yung libro, hindi mo alam yung impact niyan sa isang bata dahil sa nabasa niya. Naging engineer. Dahil nabasa, may mga ganito pala. Na-curious siya, naral niya. Ngayon naman, may mga public wifi. Di ba? So, hindi natin masabi. Actually, meron pa tayong isang partnership dapat with Reskills. Ito naman yung Reskills, parang LinkedIn Learning. Yes, oo. Actually, parang With naalala ko yan. JCI Lead Tropicana. Yes, no? oo. Gusto kasi, sabi I think ko, kila sige. Prescale ba to? Yeah. Yan. Sabi ko, pwede to. The only challenge is, they don't have access to the internet. Yun lang naman yung challenge din. No? Pwede itong mangyari.
So ngayon, ang tinitingnan natin is how can we, so the second problem that we have to solve first is access to the internet and the gadget. So yun yung mga tinitingnan muna natin. So we're trying to work out on that one. Pagka nakumpleto na natin yun, i-execute din natin yun. So that at least ang online learning ng mga bata, kasi ngayon meron ng yung satellite Wi-Fi. Actually, kay Elon Musk. Elon Musk, Yan. di ba? So yan, pwede na kahit sa bundok yun. Oo. Hindi mo na kailangan Pagkakaroon ng mga ng line. internet. So pwede rin natin i-provide yun sa kanila. Yes. So syempre, tinitingnan lang natin sponsorship, para maging sustainable siya. Mhm. So yun lang yung mga tinitingnan. Ito naman, Pres JM, no? Siyempre, as a president naman yan. Siyempre, ano naman yung mga challenges na kinakaharap din niya minsan as a president, siyempre. And ngayon, ano naman yung tinitignan din ng JCI Makati? Kung saan papunta ngayon ng JCI Makati? Yes. So I think one of the challenge right now as a president is siguro yung time management mo. You have to manage it between work, yung ginagawa natin sa negosyo, yung sa mga kliyente, and then of course sa mga members mo, pa-meeting ka, Oo. projects ka, Sabay-sabay yan. as a sabay-sabay president. yan. Ngayon, ano bang unahin? Minsan, wala kang choice, unahin mo JCI. Kasi parang, kung titignan mo, parang volunteer to Mhm. Diba? Yun yung tanong ng iba minsan. Mismo, sinasahod ba kayo dyan? Sinasama ba kayo dyan? Pero you only have 1 year to lead kasi. After nung 1 year, hindi ka na Kumbaga presidente. yung legacy na iiwan mo. Ano bang legacy iwan mo? Kasi pag sinabi mo, may time pa yan. Next thing you know, 6 months after na, wala ka pa palang nagagawa. And then, you also need to, ano rin natin, bigla tayong lumaki, no? Dumami members natin. Kasi kahit gusto mong mag one-on-one sa mga members, hindi mo na magawa yun. Dumadami na Nakakausap rin mo na kasi. lang mga VPs mo or kung sino yung mga madalas nakikita mo. Because you wanted also to inspire and give them the motivation to say, kaya natin to. Alam ko there's gonna be challenges. And then, dito mo rin ma-figure out, hindi lahat talagang for JCI pa. Ibig sabihin nun, parang wala pa sa mindset. Kasi ganun din naman nagsimula eh. Siguro mga after 9 months pa bago ako naging active. Kasi ang daming, syempre, kumbaga, yung iba talagang hindi pa agad nag-active ng sobra. Hindi pa. Yung iba naman talagang, ito na, nag-active na rin sobra. Kaya ang ginagawa natin dyan, ini-involve natin sila sa mga activities na mga, ito kahit wala kang gawin, participate ka lang, pakita ka lang doon. Pero eventually, doon, may nakilala silang mga Saka tao. pag nagpa-participate, na kahit naman po ako ganyan. Yes. So, kumbaga, pag dadong ka na talaga, natuto ka na rin sa ginagawa niya. Yeah. Ikaw na yung kusa na, may responsibility na rin pala ako doon. Yep. Hindi lang, kumbaga, para sa ibang tao, hindi para sa sarili mo rin. So, Diba? yan. Time management, of course, your time to your members. And then, siguro, third one would be on the financial aspect. Mhm. Labas pera ka talaga rito. Kung presidente. Talagang may ka. oo. Kasi may mga hihingi na sponsors. Press, baka nang pwede kami sponsors dito, may project kami. Minsan hirap tumanggi kasi titignan mo, maganda yung project. Okay lang ba press? Ganito lang muna ibibigay ko. Kasi, Magandang supportahan din talaga. maganda. Kasi ang ganda ng advocacy. It impacts, ang titignan mo doon, hindi yung perang nilabas mo. Yung impact na magagawa nun, kahit sabi mong isang bata, isang matanda, pero balang araw nagbago buhay nun. Or ma-inspire. Hindi man magbago. Magbago yung pananaw niya muna sa isip. May mga ganito palang tao Ako, may naaalala kong project last December, no? Yung mga cancer patient na mga bata. Yes. No, actually, may video ko niya. Yung may show up namin dito. Oh, sige. Ginawa namin yung project na yun. Magagawa ka ng box, tapos lalagyan mo ng Yes. something. Ibibigay dun sa mga cancer patient. Nakakatawa kasi yung mga batang yun, dalawa yung nag-message sa akin na nakatanggap nung ano na yun, ng gift na yun. Yung message ng magulang, yung message ng bata na parang, ano siya kumbaga, inspiring talaga. Kasi, sabi ko, natanggap pala talaga nila yung yung binigay ko. No? Kasi hindi na ako nakasama that time eh. Pero nakakatawa kasi, kumbaga, yung impact sa kanila nun, iba. Yeah. Ako rin, parang natouch ako ng sobra. Habang binabasa ko yun, kumbaga, naluha rin ako. Sabi ko, ganun pala yung impact nun. Kahit simple lang yung binigay ko nung mga panahon na yun. Tama. Sa kanila, sobrang laking bagay yun. And yung project na yun na parang, hindi ko naman kayang gawin na ako lang yun eh, na maghahanap ako ng mga cancer patient na kumbaga. Pero yung JCI yung nag-connect, iba pala yung pakiramdam. Yes. Sobrang iba. And sa page ko yun, napapasundot Sabi ko, bakit di sila mag-message pag nabasa yung pangalan ko? Pero nag-message sila. Nag-iwan kasi ako ng sticker that time. And yun yung big impact talaga para sa akin na hindi matutumbasan ng pera.
pagdating sa mga ganitong proyekto dito sa JCI. Tama. Yan yung mga impact na sorry medyo na Naluha na rin naluha ako. ako bigla. Hindi, iba talaga. yung Sobra. mga iba kasi yung bata may cancer, may HIV. Yan yung mga primary Sobra. tinutulungan ng JCI Makati. Ewan ko, may pa-flash natin yung message dyan. Eto yung mga batang walang laban eh. Biktima sila ng circumstances. Hindi nila ginusto yon. And bata sila na hindi yan tulad ng adult kaya lumaban yan. Meron yan na parang palakasin mo yung loob mo. And kaya lang ako biglang kasi naalala ko nung time na yon, nung project na sinasabi mo na yan. 2 days, I think 2 weeks after that, may dalawang namatay. Actually, di Yun ko yung- alam kung yun yung kasi- namatay yung isang Yun yung message dun sa sa Yun yung kasi, kaya sinasabi natin that why is JCI Makati always supporting? Di ba yung binanggit ko na nanalo tayong award doon sa Naga? That's a card rolling na ang beneficiaries noon, mga batang may cancer. And we continue it until this year. That's our second time na nagbigay doon sa mga batang yon. And we've been supporting them. Even nung before the induction natin, nilagay natin sila sa Jollibee, pinakain natin sila sa Jollibee. And we give them the experience to have a free tour doon sa Change Maker Yes, oo. sa museum. Oo. Kasi hindi na nila yung ma-experience. Hindi natin masabi. Hindi natin masabi kung hanggang kailan din yung Kaya ang binibigay natin sa kanila, hindi natin magamot eh. Hindi naman tayo doktor. Kung meron mang gamot yan, napakamahal. Hindi natin kaya pa yon. So, ang binibigay natin is the experience. Experience ng isang ordinaryong bata na sila mismo nararanasan din nila. May mga bata dyan lalapit, Sir, thank you. Kuya, thank you. Kung nakita mo yung mga letters noon sa Dream Actually, Lab, yung mga HIV noon, mga batang may HIV, Kuya, maraming salamat po dito. Kung titingnan mo sila, how can this child or how can these children nagkaroon ng ganitong pinaglalaban at an early age? Na kung ang isang adult nga nahihirapan eh. yak ako Hindi tayo nagdadrama dito pero hindi kasi ito yung actually, impact diba? ng ginagawa. Ito yung tanong mo sa akin kanina na ano nag-inspire sa'yo eh. Ito yung mga impact kasi na wala yung nilabas mong pera, wala yung 5,000, 10,000, 50,000 sa pinagdadaanan ng bata. Yung bata, hindi niya alam kung paano siya lalaban. Actually, hindi lang yung mga bata, pati yung mga magulang. Yung magulang lalo. Yung nag-message sa akin nun, magulang, nararamdaman ko talaga yung message niya dun sa inbox ko nun na Oo. ganun pala ka yun. Yun yung medyo challenging part lang doon, no? Challenging in a sense na gusto natin ng sorry Miyak na kami dito. Iba yung impact eh. Iba Ano ba kasi yan? yung- Ang tatapang namin sa JCI Makati, ba't no? Ganito to. Ito yung kaya hindi natin siya mabitawan na project. Kasi yung pinagdadaanan talaga nila, mas mabigat pa yun sa pinagdadaanan natin. Sasabihin natin may problema tayo, stress tayo sa buhay. Paano pa yung mga batang to? Yung numbers nila, statistics nila, nababawasan, hindi naman yung nag-i-improve. May mga survivors. Pero very minimal pa yung rate. Katulad na pag-usapan natin, yung mga ibang natulungan natin doon, nabanggit nga, wala na yung iba. Yeah. After December nun, na minute natin ulit sila nung nagpunta nga tayo dun sa sa Changemaker, no? Yung iba dun wala na. Yun yung naikwento ng ibang magulang. Wala na. And sobrang bigat. The moment we came from the NatCon noong 2019 sa Naga, one of the project that I planned to do that, ito bago pa mag-pandemic, may kausap akong car club. Sabi ko may project ako. Gusto ko sana bigyan ng experience ng mga bata with cancers, mag-travel. Nandun sila sa sasakyan. Car clubs yan eh. Sasakay sila, ganito. And then we travel, I think my target during that time is Clark. From Manila, Clark, Pasyal. Parang ganun. So maka-experience mo lang sila na, ganito pala mag-travel. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan na lang yun eh. Bata to eh. Yun yung mga bagay na kumbaga sabihin na iba, ba't ganun pa yung papa-experience? Pero iba kasi yun eh. Iba yun eh. Iba yun. Yung makita mo kasi, ang magulang ng bata na may cancer at may HIV, may pinagdadaanan na yan. Pero makita nila yung anak nila, masaya, Kahit sa sandaling oras. nakakagaan yan ng loob sa magulang. You are not just helping the children, the kids, you're helping the parents. Indirectly.
But the main beneficiary of that project are the kids. Kaya hanggang ngayon, di natin binibitawan sila. Tuloy-tuloy pa rin yung project Connected natin. pa rin tayo sa kanila. Even with the Clyde Foundation, we had a project with them. Nagbibigay tayo dyan. We go to the community, the grassroots talaga. Hindi yung, marami rin naman tayong natutulungan din iba. Pero talaga si JCI Makati has been very, very, ito yung weak spot natin. Kids with cancer, kids with HIV. Because these are still some of the illness or mga sakit na wala pang masyadong affordable medicine that can cure them. Kaya nandun yung ano natin na pagtulong pa rin sa Support talaga sa kanila. Yes. Ayun, naging emotional kami sa part na to. No? Pero yun, Press JM, ito naman, no, syempre, ito, medyo mahaba na yung usapan. Lumalalim na yung usapan Hindi ko na napapansin yung oras. Pero Akala ko 30 minutes napakaganda lang ng to. pag-uusap. Hindi ko akalain na abot kami sa ganito. May iyakan part kami dito sa sa usapan na to. Pero iba po talaga yung experience. Ako talaga basically yan. I hope napanood yung video na plinash ko. Dahil ako, blinag ko talaga siya. Na parang ginagawa ko yung boxes, naggawa ko ng letter. Pero yung pinaka doon, yung nagulat ako, may nag-message sa page ko, out of nowhere, na ganun, Yes. na may mga ganun. Sabi ko, natanggap nila. And they really appreciate it. Kumbaga, sabi ko, parang tayo napakaswerte, wala tayong nararamdaman na gano'n. Pero yung mga Yes. batang yun, lalo ng mga panahon na yun, December, syempre. Isa lang yung hiling talaga nila, syempre, ng mga panahon, kung kaya pang gumaling, gumaling. Yes. Yun yung gusto talaga nilang pinapadalangin for sure. And nung mga batang yun, yung mga magulang na nandun. Correct. Diba? And ayan, anyway, no? Lumalim yung Ayun. natin. Diba? pag-usapan. Press James, ano naman yung syempre, ito, plano natin ngayon. Dito sa JCI Makati, lalo lumalaki yung ating diba, pamilya sa JCI Makati. Yes. Well, marami pa tayong plano dito, no? But I think the most important work that still needs to be done, especially for JCI Makati, no? So if you're listening right now and if you think you're interested, Oo, may mga gustong paano makapasok sa JCI makapasok sa Makati. JCI Makati, ano yung mga gagawin natin dito? Maliban sa pinag-usapan namin kanina, sabi ko nga, is yung self-development mo muna bago ka tumulong muna sa iba. So, feeling mo mahihain ka, hindi ka para dito. Baka para ikaw dito. Kasi mahihain ka nga eh. Or kung madaldal ka, gusto mong i-maximize yung pagiging madaldal mo, baka makatulong ka via trainings. And mag-e-evolve na lang yan. Mahahanap mo naman kung saan yung magiging interest mo. Yun nga lang, bibigyan mo ng oras. Ikaw magbibigyan ng oras dito kasi kung wala kang oras din lang dito, walang magagawa yung organization to develop you as a leader and as part of, helping the community. So, as long as you're 18 to 40 years old, na you're welcome here in JCI Makati. We are a male-exclusive organization. So, may mga counterpart naman kami na mga pwede sa mga babae. Like, we have JCI Asiana, yung bagong charter natin Yes, na yung organization. mga babae rin na interested into something yeah. like this, Yes. pwede sila mag-join sa JCI Asiana rin. JCI Asiana. So, JCI Asiana naman is located doon sa emerging business park sa Parañaque City near, nandiyan yung mga casino mga Okada, Soler, Park Hall, City of Dreams. Nandun sila. So, yun naman, it's a good opportunity for you to be able to help sa community. Kasi dati tumutulong naman ako sa community. Kunwari may typhoon, bibigay mo donation sa mga Kapuso Foundation, no? Pero bigay mo lang yun. Hindi na-receive ng beneficiary. Di ba? Iba yung... This time, pag may mga ganito, pwede rin. Gagawa, may project tayo para sa mga tutulong, di ba? Correct. Sa So, mga iba yung pakiramdam Saka sila na... mismo involved sila. Tama. Diba? Iba yung pakiramdam na involved ka, nakikita mo yung community, nakikita mo yung expression Tama. ng mga beneficiaries. Then ikaw rin, magugulat ka, nag-grow ka na rin. Nag-grow ka. Dahan-dahan. Kasi kung dati nagbibigay ka lang ng mga goods, ngayon, ikaw na naglilikom, ikaw na naglilid ng project. Ang dami ano ba yung JCI? Minsan nakikita sa Facebook na, ano ba yung Yes. JCI na yan? Ganyan-ganyan. Kumbaga, ayun. Eto na po yun. Ito na Ito po yung podcast na kailangan yung pakinggan. We intend to make awareness for Totoo. Kasi ang dami naman po talagang organization din. No? Kumbaga, Yes. ang dami naman talaga ng mga non-profit organization din. But for me, one of the best talaga itong JCI. No? Yes. Kumbaga, nandito lahat Iba-ibang Correct. iba-ibang industry, 'di ba? Yeah. Iba-ibang development and growth sa'yo, 'di Yes. ba? Correct. So yun, and of course, if you really want to
be part. Say for example, you're a business owner naman, hindi mo kayang mabigyan ng oras, you can be a partner. Yes, and we Kunwari welcome sa- din, di ba, yung mga tao nasa ibang organization din. Yan. Yes, yung Welcome mga din nasa- sa amin. Hindi naman to exclusive na dapat JCI Makati Yes. ka lang. Or even if you're coming from other organization like BNI, Rotary, Eagles, Rotaract, mga ganyan, no? You can still be part of a JCI Makati. And sabi ko nga, you can also be a partner. We can have a collaboration project. Say for example, you're more than 40 years old already, but you still want to be part of a JCI Makati, you can be an associate member. Ngayon kasi pwede na mag-associate member. Talaga? Paano Yes. yung associate member? Yun na nga lang, wala kang mga voting rights pag may mga elections. Pero pwede pala yung benefits. ganun. Pwede. Galing. So, kunwari, gusto mo yung advocacy ng JCI. Especially ngayon na we've opened the associate members. Pwede na siyang i-register sa national. So, pwede na yon. So, kunwari, may gusto kang project, collaboration with JCI Makati, you still want to be, you also wanted to become a member. Kasi meron dyan mga, siyempre, nanonood din sa atin ngayon Yeah. na more than 40 years old. More than Pero 40 years old, very yep. interested sila sa project o ginagawa natin dito. Correct. Yeah. So you can still be involved, no? You can be part of our partners, sponsors, or if you want to become a member, you can be an associate member. May difference ka lang doon sa regular members. Yun yung may mga perks lang na At syempre, hindi na ma-enjoy. napakaswerte yung mga nanonood ngayon na yung edad is 40 years old below. Oh, yes. Please, kunwari nandito ka pa sa age na to, wag mong patagalin kasi nga, sabi ko, mabilis ang panahon. Totoo yun. Di mo Di na mo malayan, mamalayan, ilang taong diba? ka na. Konti Wala lang ka pala na sa natitira. kalendaryo. Wala ka na sa kalendaryo, or you miss the chance to become an active member of JCI. And then maisingit ko na lang din, no, in addition doon sa nabanggit ko kanina about JCI. Bakit ang JCI 18 to 40 years old? Kasi nandyan yung kalakasan natin. Kasi nandyan yung kalakasan natin tumulong sa komunidad. Kayang-kaya pa talaga. Kayang-kaya pa. Kasi mga 40 plus ka na, ano na yan? May something na minsan na... Masakit ang likod. Hindi ako sinilalat. Pero Totoo how yun. can you help in the community? Baka tutulungan mo na muna sarili mo. May mga edad kasi na kayang-kaya pa talaga sa 40. Pero may mga Yes. edad din na, parang hindi na rin agad kaya. Yes. So yun, enjoy kaya nyo, di ba? Tinatawag na young active citizens. Yun pala yun. Yun. Bata ka, active ka pa. So nandun yung lakas natin na tumulong sa komunidad. Buhat, kaya pa natin gawin yan. Nakakatuwa talaga minsan. May katulad yan, lalabas kami ng bansa. Yeah. Punta kami ng ibang province. May mamit ka, uy, JCI, Oh, ganun yes. pala. Buti na banggit mo yun, Papa Diba? Sundot. Yes. Kumbaga, you can communicate hindi lang dito sa Philippines or sa Makati, hindi lang. That's one of the benefits of being a JCI. Kasi maganda dyan, kahit pumunta ka sa ibang bansa, may mag-approach sa'yo, lalo na kung naka-JCI JCI Makati shirt ka. You can or, connect with them eh. Di ba? Easily connect with them. Oh, you're JCs. You're JCI. Okay? Even pagpunta ka sa isang lugar, wala kang kakilala, magtanong ko lang may JCI doon. So, pagka nalaman nila may JCI, kaya minsan may mga members tayo, Press, meron ba tayong member or meron ba tayong kakilala sa ganitong lugar? Baka pwede ba akong i-connect? I'm just there on the travel, pero I can spend like an hour or two for a coffee to meet the members. Yes. Para or iikot Actually, lang di din ba? sila. New friends, new New circle, friends, di ba? yes. Na Ang galing. napakaganda. Napakaganda. Kahit kami nun. na-experience namin yun. No? Sa Yes. ibang bansa rin talaga. And may mga Ay, events pa, di ba? Na, Events. Susunduin ka trainings. with their Yes. Mercedes-Benz. talagang Yung mga alagaan ka rin naman. naman nila doon. Ganun Yes, yung yes. pag JCI ka talaga. JCI. Di ba? Kumbaga, isa lang naman yung hangarin ng lahat eh. Di ba? To help the other people, mag-grow yung sarili nila. So, And a yun. business network. Yes. So, yun, no? Yung goal ni JCI is for your individual development, for you to become an entrepreneur, to grow as an entrepreneur, community action, yung tinatawag natin, yung pagtulong natin sa community, and networking, international networking. Lalo na sa mga International. nagnenegosyo din dyan, di ba? Nagnenegosyo. They can maximize. Yes. Kumbaga, syempre gamitin nyo sa tama, gamitin nyo sa maayos. Yeah. Hindi pwede natin gamitin sa kalokohan. Kalokohan. Kasi sayang naman yung opportunity binibigay din sa atin sa JCI, di ba? So, Ingatan natin. JCI na dyan lang yan, pero take action. Yes. So, if you wanted to optimize your membership as a JCI Makati, is you show up, become active, mag-train ka, be proactive kasi hindi naman lahat sasabihin ng presidente kung Tama. anong gagawin. Should come up with a project. I mean, ganitong project, baka pwedeng i-propose. Kumbaga ikaw yung mag-extend din Correct. doon na. Yep. Kumbaga So, kung ano yung kaya mo, show up. show up. Really, show up. Because that's how we can do it. Even yung mga trainings na ginagawa ko before, even yung mga training programs natin sa JCI Makati last year when I was the Local Skills Development Program, gumawa ko na natin, parang online brochure.
So nandun yung mga courses na Oh, pwedeng i-take. so makikita And nila. then sino yung mga qualified speakers Oo. natin. So they can do it. So Galing. see, we've designed that out of our love for JCI Makati. Galing. Ito, Pres, bago tayo magtapos, no? Ayan. Para sa mga tao, syempre, na ay mga nanonood sa atin ngayon, mga kabataan, mga negosyante, o iba't ibang nanonood sa atin, may mga kanya-kanyang profession, no? Ano na yung mabibigay mo sa kanila? Syempre ngayon, hindi pa nila nakikita yung mga ganitong bagay. Somehow na parang nagiging interesado na rin sila. Yes. 'Di ba? Ano naman yung masasabi mo sa kanila na paano sila magiganda para simulan na rin mag-take ng action para dito? Yes. No? I think the first thing there is attend our opportunity to impact or OTI na tinatawag. Or ito yung mga new members orientation so that you'll get to know more about JCI Makati. And from there, be a member. And from being a member, join yung mga trainings. Kung may mga, kunwari, opportunity for us to be able to participate. Like this week, we have our Metro Area Mini Olympics. Mhm. Sports naman to. Oh, so pati sports meron kunwari, din. you're into basketball or to volleyball, join. Kasi from there, doon ka muna may expose eventually before ka gumawa ng mga projects. When you say projects, yung mga community projects, no? Or sometimes they would assign you to become co-chairman first. Kung ibig sabihin nun, meron pang isang maglilid ng mga senior or mga members, and then para kang nakadikit sa kanya. Kumbaga parang kang intern hanggang sa matuto ka. So that when you have a project already, ito naman yung ikaw na yung nagkukusa. Tatanungin ka parang yung funding nito. May naisip ka ng funding, may sponsorship, or may fundraising tayo dito. Maraming klase ng Sa kaya and then fundraising. later on, ikaw na yung nagtuturo naman sa ibang. And eventually, ikaw na nagme-mentor, nagtuturo, Diba? you do the training. Natututo ka na talaga. And then, ang maganda dito, i-invite ka ng ibang chapters from other organizations. Kunwari, punta ka ng Baguio, punta ka Pangasinan, Share to them din yung Bataan, knowledge mo as far pagdating sa ganun. as Mindanao area, Galing. to share your ideas. Mhm. So, nandun yung fulfillment na, ang dami ko na-share. Ang daming nakakagusto sa mga sinasabi ko. And then, kung dati ka mahihayin, dito na parang dati mahihayin ako ngayon. I can already have my confidence to speak in the public. Nakakapag Kasi ang tinuturo ni JCI din is public speaking. Kaya may public speaking competition tayo lagi. Yearly yan. Tsaka debate competition. So yan. Nanalo rin tayo ng debate competition ng JCI may ganyan din pala, no? JCI Debate Makati competition won. talaga. Tayo yun. Kasama ko doon. Galing. Yan. Galing. So, nagkaroon din ng ganyang We were supposed to be the participants nung 2020 sa Asia Pacific conference sa Cambodia. Galing. Sa ibang bansa pa to. Sa ibang bansa. Pero nag-pandemic. Oo. Hindi natuloy. Talaga. So tayo dapat yung participant doon. Ang lupit. Kasama tayo doon. Nung time na yan. Anyway, ayun. Pres, maraming salamat no sa Yeah. pagpapa-unlock namin dito, no. Kumbaga, ang daming tao na nag-aabang din ito. And of course, syempre yung mga, ayan, baka may mga gusto ka palang batiin muna. Ayan. Siyempre, binabati ko lahat ng mga members ng JCI community, of course, the JCI Makati, the Board of Directors, and of course, all the members, yung mga community na sinusupport po ng JCI Makati, our partnership with the National Commission on Indigenous People, the Department of Education, the City Government of Makati, and the Philippine Army, especially the 502 Battalion Engineering, the Combat Engineering Battalion na tumulong sa atin sa Marawi project natin. And of Ayan, course, hello po. the National Commission on National Capital Region Police Office, the Regional Mobile Force Battalion. Partner po natin yan. Wow. So Ito yung mga nakakasama natin. No? Kasi partner din natin sila nung gumawa tayo ng project sa Muntinlupa ng mga solar lights. Galing, nagkakatulungan So, talaga. No? partnership with Go Solar. Mhm. Okay. And then of course to all the JCI community, maraming salamat sa lahat ninyo, sa lahat ng partners and sponsors of JCI Makati. And of course to our yung mga anak ng JCI Makati. Yes, oo. Yan, ng JCI Asiana. Mayroon tayo bagong tayo ulit. Mhm. JCI Catanduanes. Wow. So, it's another chapter Yes. ulit. Yan, sa mga taga-Catanduanes. Catanduanes, yan. Abangan ninyo ang JCI Catanduanes yan sa mga taga-Catanduanes so that we can help the community in the province of Catanduanes. Sa JCI Bliss naman, si Presnick, siya yung nag-recruit sa akin doon. So yan, anak din ng JCI Makati and of course JCI Bataan.
JCI Fort Bonifacio Taguig City, and of course the counterpart natin ng JCI Makati, which is the Makati Princess Orduha na mga pangbabae naman. And of course to all the local chapters in the Philippines, JCI Philippines. So lahat So, po yan, ayan, binabati namin yan from JCI Makati, ayan, sa lahat ng JCI community po. Ayan, maraming salamat pre sa papaulak dito. Nabigyan mo kami ng oras ngayon. Yes. Of course, i-share natin sa kanila. Mas malaking pasasalamat ko sa iyo, Direk, no, Papasundot. It's because of your platform, marami tayong nabigyan ng opportunity na maintindihan ano bang JCI Makati? Ano bang ginagawa ng JCI? Because without this platform, siguro hindi pa natin alam kung paano pa natin mapapalawak kung ano ba ang JCI Makati. Tama. We can easily post 3 minutes video, 4 minutes video, pero hindi nila yun mas maintindihan unless, at least yung ganitong platform, podcast, open discussion, mas nabibigyan natin ng mas mahabang diskusyon kung ano ba talaga. Lalo, syempre, yan, ibig sabihin minsan ng may JCI. mga gustong makapakinig yan sa Spotify. Yung mga nagda-drive, pwede nilang pakinggan tong ano. Habang nagda-drive kayo, sana may napulot kayo. Sana mas naintindihan Actually, ninyo. di lang to mag-open for JCI Makati. To all JCI talaga. Correct. Kumbaga yung ginagawa sa JCI. Yes. I'm sure marami pa kaming hindi na pag-usapan dito sa podcast na to. Definitely. A lot of things no sa JCI na talagang kumbaga pwede nyo matutunan. Correct. Pwede kayo makatulong, Yes. mag-expand or yung knowledge mo. Ikaw as a human individual, di ba? Correct. So, marami pa po kami hindi na pag-usapan sa talakay na to. And ito naman po, kunwari nasa ibang lugar kayo, nasa probinsya man kayo, or nasa ibang lupalop ng Metro Manila, meron po kayo at meron. I can be sure na meron at merong chapter ng JCI dyan na pwede niyong salihan. Pero kung kayo naman po ay malapit sa Makati, Oo. you're very much welcome. Oo. Yung malapit sa amin is malapit hanggang Dasmariñas, hanggang Cabuyao, From north to south. Bulacan. South to north, di ba? Ayun naman talaga pag may nag-imbita sa inyo, yan, join, di ba? Kumbaga, Join lang. take nyo yung opportunity na yun. That's why we are very thankful with the director. Kaya po tawag namin sa kanya, director, because he's one of our board of directors sa JCI Makati, si Papa Sundot po. Yun. Maraming salamat Papa din Sundot. po. At kami, marami rin ako natutunan and ang dami ko rin na-realize right now after ng usapan na to. Ganun na rin pala talaga. No? Saya Ayan. namin. At talagang kami, over 60 years na pong JCI Makati. No? Ang daming. Akala ko over 60 years na tayo. Masyado na wala. Di ba? 60 years na halos ang JCI Makati actually. Yes. Sir, 60th anniversary namin Yes. sa Makati. At This is our 60th anniversary. Maraming salamat, Papa Sundo, sa pagpapaalala niyan. And syempre, napakahalaga ng milestone natin na to. And mabanggit ko lang, buti nabanggit mo yan, no? Because this is our 60th years. Kung makikita ninyo, no, ano ba naging mga proyekto ng JCI Makati na tumatak sa Pilipinas? Alay Lakad. Oh. Project po yan ng JCI Makati na inadapt ng national government. Binibining Pilipinas. JCI Makati project po yan. Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas. Na talagang, ayan, trivia na to sa mga nakikinig. Hindi ko lang maalala no, kung sino yun. Pero I think one of the Araneta, mga pamilya ni Adrian. Sila na nung kumupkup ng Binibining Pilipinas. Pero I think it's one of the member of JCI Makati during that time. Tapos yun, kinuha. So from the project lang ng project. JCI Makati, ayun na. Ang galing. And even the 10 outstanding students of Makati. Yes, JCI until now, continue. Makati project na inadapt naman ng city government of Makati. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. So may mga projects talaga na hindi pa rin Yes. until now. Tuloy-tuloy pa rin. And nakakatuwa yung 10 outstanding students ng Makati. Akala pa tapos na tayo, hindi Oo, ba? di ba? Kasi nung nasa city council kami, sa city hall, I mean, may lumabas sa akin isang city councilor, sabi niya, "Are you the president right now?" "Yes po, sir." Sabi ko, "Oh, I'm a product of the 10 outstanding students Makati." And then, he introduced himself as one of the councilor right now. Oh. Si So, Councilor produkto na siya. Consi Bodic. Yes. Produkto na siya Produkto ng siya ng 10 outstanding students sa Makati. See the impact na nagagawa ng mga ganitong project. Because of that one, siyempre na-inspire sila. And then, they even know their batch. So, may isa pa assignment is to have the reunion dapat pa nila. So, marami lang tayo nakaline up na project. So, hopefully, within the 60th years, magawa pa rin natin yun. Yes. Yeah.
Ayun. Or we will invite them sa natin, 60th anniversary. Yes, oo. Ayun, maraming salamat ulit Press JM sa isang masiksik na usapan. At syempre yan, maraming salamat din sa sumama sa usapan na to. I hope marami kayong natutunan at syempre, ayan, sa pakikisama sa usapan na to. Medyo mahaba-haba to. Kung natapos mo to, solid ka talaga. Solid ka. Naintindihan mo talaga yung JCI. Yes. Punta ka na sa Facebook page ng JCI Makati. Mag-message na po kayo doon kung paano mag-member. Sabihin nyo na lang, natutunan ninyo ang JCI Makati through this platform, Papasundot. Ayan. At syempre sa mga, may mga tanong pa, you can comment below kung may mga questions kayo. At ayun na, binigay naman yung Facebook page namin. Pwede kayo mag-connect na doon, no? Yes. Para talagang makapag-ano kayo. At syempre sa mga babaeng nanonood, JCI Asiana, you can message them sa kanilang page din. Yes. Para at least, di ba, ano pa rin, makapag-connect pa rin. Correct pa rin. Ay, Yes. ayos ba yun? Ayos yun. Ayos na ayos. Papasundot. Anyway, yun. Maraming salamat po sa mga nanonood nito at sa pagsama sa amin dito sa another episode na to. At I hope marami kayong natutunan. At ganun din kami, syempre, marami kaming natutunan sa usapan na ito. At once again, shoutout sa JCI community and sa pamilya natin yan, sa mga taga-JCI dyan, mga JCs natin dyan. And of course, ayan, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. At syempre sa ating Facebook page. At syempre sa Spotify para sa mga nagdadrive. Ako naman ang ginagawa nyo, naglalaba, naghuhugas, o nagtatrabaho kayo. Pwede nyo na pong pakinggan sa Spotify ang ating podcast. No? At syempre, subscribe na rin kayo dyan para updated kayo kung meron tayong mga ina-upload ng mga bagong usapan o may bago tayong kakwentuhan. So yun lang, maraming salamat. Once again, this is Papa Sundot. God bless everyone. Sabihin to Try ako ng Viva Max 2020. Naka-aksidente ako sa may Pulilan and like, sumabog yung truck, umuulan yung parts. Para siyang final destination. Hindi ko alam kung buhay pa ako nung nangyari nila.